Madayo nga adlaw matinians, Agosto 3, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ugan niya ang atong mga headlines. Pamilya Rabat nagkahiusa na. Screening alang sa City of Mati Junior Youth Officials atong sayron. National Disability Week nagmalampuson. Special program alang sa mga iring ug iro gipangunahan sa City Vet. Sa sports, batanong mga atleta mibida sa Olympics Lawn Tennis Camp. Ug sa feature, ang kalampusan sa dahikan bulad makers. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom.
kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nagkahiusa na ang mga pamilyang Rabat human sa pipila kadekadang panagbangi sa politika. Ang mga anak nila kanhing Mati Mayors Francisco, Luisito ug Benito Rabat nagkauyo na suportahan ang usa lamang ka partido karong umaabot nga eleksyon. Aniya ang atong special report. Unang misalmot sa natad sa politika ang magsuong Luisito Francisco ug Benito Rabat diin si Luisito na appoint nga mayor tuig 1977 hantod 1978 samtang si Francisco kon paking Rabat na mahimong gobernador sa probinsya sa Davao Oriental gikan 1978 hangtod 1986 ug mayor sa Mati gikan 2001 hangtod 2007 samtang si Benito nahimong mayor gikan 1992 hangtod 2001. Sa tulo ka magsuon hugot ang ilang pagsuporta sa matag usa dihang milunsad kini sa ilang kandidatura. Apan ang maayong relasyon naguba tungod usab sa politika. Kini human giatbangan sa mag-agaw nga Carlo ug Glenda si Mayor Michelle sa 2013 election nga gikapildi sa mayora human sa sulod unom ka tuig nga pagpanerbisyo gikan 2007 hangtod 2013. Apan mibalik daog si Mayor Michelle tuig 2019 ug gipildi si Carlo pagkamayor. Sugod tuig 2013 wa na magkauyon ang mag-ig-agaw nga sila Michelle, Carlo ug Glenda. Gani niadtong miaging 2022 election si Vice Mayor Enzo Rabat nga anak ni Carlo midagan ubos sa partido ni kanhing Congressman Mayo Almario nga gipildi ni Mayor Michelle. Apan sa wadamhang lakang nga gipakurat ug gikalipay sa kadaghanan, si Mayor Michelle nagdeklara sa pagpili sa iyang pag-umangkon ug kasamtangang Vice Mayor Enzo Rabat isip iyang kaalyado sa umaabot nga piniliay. Ang maong desisyon nagmarka sa paghiusa sa pamilyang Rabat ug gipamatud-an sa post ni Mayor Michelle sa social media nga One Rabat.
Nagpadayag usab sa iyang suporta sa panaghiusa sa pamilyang Rabat si kanhing Vice Mayor Glenda Rabat nga misilbi sa administrasyon na ubos ni Mayor Carlo Rabat nga amahan ni Enzo. Niadtong Hulyo 28 gipagawa ang hulagway sa mga Rabat nga sila Mayor Michelle kauban ang magsuong Carlo, Nicolo, Tanya ug Rochelle ug mga pag-umangkong VM Enzo ug Tino del Rosario. Ang pamilyang Rabat mao ang usa ka haligi sa liderato og serbisyong publiko sa Mati. Si Mayor Michelle Nakpil Rabat nailhan sa iyang dedikasyon ug panglangtaw naghimo og daghan kaayong proyekto sa pagpalambo sa syudad. Sa iyang termino, nakita ang mahinungdanon nga mga pag-uswag sa infrastruktura, edukasyon ug panglawas nga may resulta sa pagtahod ug pagdayeg gikan sa mga katawhan ug gikan sa nasudnong gobyerno. Si Enzo Rabat usa ka dinamiko nga bag-ong leader nga may background sa inhinyerong sibil, nagdala og bag-ong pananaw ug mga inobatibong ideya sa pamulitika. Ang iyang desisyon nga moadto sa iyang tiya sa mosunod nga eleksyon dili lamang usa ka estratehikong politikhanong lakang kundili usasab kapag palabaw sa pamilya kesa sa politika. Samtang si kanhing Mayor Carlo Rabat mihangyo sa ubang wala kauyon nga sabton ang ilang desisyon sa pakighiusa sa ilang pamilya. Ang desisyon sa pamilyang Rabat sa paghiusa nakita sa daghan isip usa ka kusog nga simbolo sa paghiusa ug kalig-on. Ang mga Matinyans nagpahayag sa ilang suporta ug paglaom sa Rabat-Rabat tandem, kumbinsido nga ang ilang gipatigayon nga kusog magdala og positibong kausaban ug padayon nga pag-uswag. Bahin sa ilaha karon maayo. Pero tanan maayo man kay mag-uli lagi na. Dili man na ingon mag-away yun. Mag-uli na. Pamilya go. Dugo. Ako lang, mas dako yung pasalamat nga nag-uban, nag-isa ang Rabat kay. Kung sa may gatag ni mga kalambuan, masunod siya po siya magpadayon ba? Dili maglikod mga tao. Ang mga analista sa politiko nakapansin sa estratehikong mga kalambuan ni ini nga partnership. Ang halapad nga eksperyensa ni Mayor Michelle ug ang iyang natukod nga relasyon sa komunidad, inubanan sa mga bag-o ug preskong ideya ug pamaagi ni Enzo, may resulta sa usa ka kusganong alyansang politikal nga andam sa pag-ila sa mga hagit ug kahigayunan nga anaa sa atubangan. Sa umaabot nga eleksyon sa 2025, ang pagkabugtong sa pamilyang Rabat ug ilang pagsalig sa pag-alagad sa dakbayan sa Mati nagpamatuod sa usa ka makusganong saysay sa paglaom ug pag-uswag. Ang ilang pagtinabangay nagdala sa usa ka bag-ong panahon sa liderato, pagpalambo nga siguraduhon nga ang Mati magpadayon sa pagtubo ug pag-asenso sa ilang pagdumala. Ang pamilyang Rabat mao ang usa ka simbolo sa pagkamapinangga ug serbisyo sa dakbayan sa Mati ug ilang pagkabugtong sa arena sa politika, mao ang pagpamatuod sa ilang malungtaron nga pagsalig sa kaayuhan ug pag-uswag sa ilang gihigugma nga dakbayan. Sa pagpanguna ni Mayor Michelle Nakpil Rabat ug Enzo ang kaugmaon sa dakbayan sa Mati, mas hayag sa umaabot nga panahon. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Usa ka inisyatibo alang sa mga batan-ong lider sa dakbayan sa Mati ang gipaila-ila sa Local Youth Development Office, ang Junior Youth Officials Program. Kung unsa kini nga programa, ania ang report. Pagdumala, pagpangulo ug serbisyo publiko, mao kini ang mga pundasyon alang sa usa ka epektibong lider sa komunidad. Isip kabahin sa selebrasyon sa Youth Week 2024, gipaila-ila sa City of Mati, LGU, ang usa ka inisyatibo alang sa mga batan-ong lider, ang Junior Youth Officials Program. Sulod sa upat ka adlaw, ang programa gidisenyo nga maghatag og first-hand nga mga kahibalo kabahin sa mga operasyon ug katikaran sulod sa gobyerno.
Apan dili lalim ang pagpili sa mga interesado nga mga batanon tungod kay lakip sa mga rekisitos ang pag-endorso sa secondary school principal o sangguni ang kabataan chairperson nga nagpamatuod sa kasinitian sa bata isip youth leader. Human sa masusi nga selection ug screening process sugod Hulyo 25 hangtod Agosto 6, 2024, 20 lamang ka mga batanon ang anaay tsansang mahimo nga junior youth mayor, vice mayor ug uban pang posisyon. Gikan Agosto 11 hangtod 14, musabak sa managlahing kalihukan ang mga junior youth officials sama sa pagkat-on sa parliamentary rules and procedures, values enhancement, bamboo planting, project visits, pag-attend sa session sa sangguniang panlungsod ug uban pa. Kini nga mga aktibidad maghatag kanila og tin-aw nga pananaw sa mga responsibilidad ug katungdanan isip leader sa komunidad. Alang sa dugang impormasyon bahin ani nga programa, mamahimong bisitahon ang official Facebook page sa LGU Mati Youth Development Office. Ang Junior Youth Officials Program naghatag og oportunidad sa mga batanon nga maila ang ilang potensyal isip mga leader sa umaabot. Ang matag batanon nga mapili isip junior youth official mahimong usa ka inspirasyon sa ilang mga kaedad ug mahimong modelo sa maayo nga pamatasan ug pagpangulo. Ingon man ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Gipahigayon ng NDPR kon National Disability Prevention and Rehabilitation Week para sa mga PWD sulod ning dakbayan sa Mati. Samtang aduna sa gipahigayon na sand and hydrotherapy subay sa rehabilitation program sa maong aktibidad. Si Jasmine Tia sa report. Sa Healthy Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mao kini ang tema sa nagmalampuson nga pagpahigayon sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week, ilalom sa konsultayo na programa kaniadtong Hulyo 27, 2024 sa Mayor FGR Park and Baywalk ning syudad sa Mati. Ang maong aktibidad gipanguluhan sa City Health Office, inubanan sa Provincial Department of Health kon PDOHO, Provincial Health Office ug ang Persons with Disability Office kon PDAO. Nagsugod sa warm-up exercise ang adlaw sunod gipahigayon ang walkathon kauban ng mga partisipanteng mga PWDs. Human sa walkathon gipahigayon ang ginagmay nga salo-salo. Samtang human sa Baywalk may biyahe pa Thunder's Place Barangay Dahican ning Dakbayan sa Mati para sa gipahigayon na sand and hydrotherapy alang sa mga batang dunay cerebral palsy. Nahuman ng aktibidad sa usa ka mabungahon na salo-salo. Tumong sa mong aktibidad ang paghatag og prioridad sa mga access ug rights sa mga PWDs alang sa malungtaro na kaugmaon nasabay ang tanan katawhan sa paglambo maskin pa man og PWD. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, libreng laygit ug kapon alang sa mga iring ug iro, gipangunahan sa City Vet. Sa sports, batanong mga atleta may bida sa Olympics Lawn Tennis Camp. Ug sa feature, ang kalampusan sa Dahican Bulad Makers atong sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinian, sana nasab kita sa itong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Sa panahon sa pamunuan ni Rodrigo Duterte, gilusad sa iyang administrasyon ang Oplan Tukhang, usa ka kontrobersyal nga kampanya batok sa droga nga naila sa mga agresibo nga taktika ug taas nga ihap sa mga nangamatay. Ang opisyal nga numero nagtaho sa 6,252 nga nangamatay sa operasyon sa pulisiya. Samtang ang mga human rights groups gibana-bana ang aduna sa 27,000 ug 30,000 ang nangamatay. Sa kasukwahi, ubos ni Presidente Marcos Jr. ang drug war, gihulagway nga bloodless nga nagtutok sa mga estratehiya sama sa anti-illegal drugs operation through reinforcement and education kon ADORE. Matod pa sa Dahas Project, adunay labing menos 701 nga pagpatay nga may kalabutan sa droga sa unang duha ka tuig sa administrasyon ni Marcos ug sa sayong bahin ni ining Hulyo 2024 lamang ang kinatibukang ihap sa mga nangamatay misaka na sa 712 lamang. Busa alang sa atong pangutana karong semanaha,
unsay imong gituuhan nga mas epektibo sa pagsumpo sa krimen nga may kalabutan sa droga? Oplan tukhang ni kanhing Presidente Duterte o ang kasamtangang bloodless drug war ni Presidente Marcos? Tara ubani kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Mas the best kang Duterte kay murag ang mga lulong sa droga sa una nahadlok gyud siya ha. Pero ang ako kuan gid si Duterte kanang kuan gid siya sa droga kanang dapat gid niya sugpo no against gid siya. Mukuan gyapon siguro na si kuan ron. Si Marcos si pangulo kay sugod na pud siya pug panguan. Ako lamang ko'y makuano sultihan na kay sa una pa man ang panahon. Kay bisan sa mga naagani sa gobyerno, makahimo manggani sila pag himo niya na. Di lang ko mong kuano. Huwag ko'y mapilian diha. Ang sitwasyon, kung ako papilion, mas komportable ko kang Presidente Duterte o plantok kang kay sa rason nga, madisiplina tanan mga tao. At di pa rin karon panahon na nga, mismo ang nasa taas, tukangunon pa. Walang problema karon sa sitwasyon natin sa Pilipinas. So, ang problema mong gudya, kanang mga ubang tao nga magpakabara, nga dapat mangita sila paagi nga, dili ta pwede magdumala sa ato ang isa ka tao nga user. Ilisod man ang mga sitwasyon. Mangingon sila nga naidakpan, wala man nila makita kung asa repit gikuha ng mga drugs na nakuha nila. Atong i-prove na itong niagi nga pila ka billion, 3 billion tong ingon nila nga na recover nila. Pero wala man ito makita kung asa ito nila ito i-recover itong mga drugs. As what I observe, kay comparing sa paglingkod ni Duterte and Marcos, for me ang the best is ang Oplan Tokhang. As what I observe man god sukat paglingkod ni Duterte, pag implement yun sa Oplan Tokhang, ang mga katong mga addict or mga katong mga people na involved sa drugs is kanang nag-surrender sila and makita dyan mo ang katong mga datas na ginapalabas is kanang na-lesson jud ang krimen when it comes to drugs kaysa sa karon kaysa kang Marcos ron mas balik na hinuon ang droga paglingkod ni Marcos. And makita mo po nato no kay paglingkod ni Marcos for me lang balik na po ang krimen sa droga and biskan gani sa mga lugar mapansin jud and as what of katong mga reports mas mindaghan na po ang mga krimen about sa drugs. Sa matag dumala man good ma'am naa magoy kanang strategy nga buhaton niya bahin ana o kay kung ibase pud nato tanan gud sa legalidad sa proseso sa pagsumpo ni ana murag lisod man gud pod kay kabalo sa ato ang unsay atong balaod sa muto atong balaod nga kana ang sa atong balaod nga gamiton nga wala kung ang magdumala wala strategy. So kung mas maayo nga kanang magdumala nga na strategy. So kung sa akong kabayan okay man tong Oplan Tokhang kaya binimo nga ano no. So sa paglingkod man gud ni Duterte president naton. So murag na minimize ang paggamit sa droga. So sa tanaw nako karon nga na napulian naman si Digong so na kay Presidente Marcos. So sa akong kabayan lang murag nagtaas ang droga eh. So balik siya ang droga. So mo itong gingon ako nga dilig jud mawala ng droga. Mas magadugang dahil sa negosyo. Kung kuan, pwede sa Oplan Tokhang para makuan ang kanang mga criminal good about sa drugs. Neutral lang ko kay mataka ko ang guda ng kuan. Di lang ko sa kuan, neutral lang ko, wala ko kuan, wala ko piliun sa duwa. Sa karon lang, pwede na wala na piliun karon. Nawa naman to. Lain naman ang kanya to, lain naman ang karon. May nang wala na lang po ng duha. Wa ko'y piliun. Ano man sir? Okay, parehas man sila. Oh, parehas man sila nagkuan sa ilang balaod. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jildes Jean Patalihog. Amping!
Nagmalampuson ang gipahigayong special program sa City Veterinary Office kung asa gibida ang responsable nga pagpanag-iya sa mga binuhing iring ug iro. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. It's a fantastic day. Gihimo sa City Veterinary Office ang usa ka ordinaryo nga adlaw ngadto sa usa ka selebrasyon sa responsableng pagpanag-iya sa mga binuhing iring ug iro. Uban sa malampuson nga special program, low-cost laygit nga gipahigayon sa Barangay Central Activity Center kaniadtong Hulyo 25. Ang inisyatiba nagtumong sa paghatag og importanteng serbisyo sa pagpalaygit ug kapon alang sa mga binuhi, ingon man mga pagbakuna kontra rabies aron matubag ang isyu sa sobrang populasyon sa mga binuhi ug mapausbaw ang kaayuhan sa mga hayop. Kining yano epektibo nga mga pamaagi dili lamang makatabang sa pagkunhod sa gidaghanon sa pag-abandonar sa mga mananap apan makapauswag usab sa ilang panglawas. Pinaagi sa pagpugong sa gidaghanon sa mga saag nga mga mananap sa kadalanan, ang programa nagtumong usab sa pagkunhod sa mga aksidente sa dalan nga gipahinabo sa mga mananap nga naglatagaw. Dugang pa ang mga nalaygit nga mga iro lagmit nga dili kaayo agresibo sa ingon mapugngan ang away sa iro ug makunhuran ang peligro sa pinakan ngadto sa mga tawo. Atol sa kalihukan, adunay kinatibuk-an nga 164 ka mga binuhi ang nabakunahan batok sa rabies, 33 ka mga binuhi ang nalaygit ug 148 ka mga kliyente ang giserbisyohan. Ang City Veterinary Office ni padayag sa ilang pasalamat sa tanang fur parents nga ni salmot ug nitampo sa kalampusan sa maong kalihukan. Ang maong programa nagsilbing pahinumdom sa mga fur parents nga mahimong responsable pinaagi sa pagsalmot niini mga programa uban sa City Vet nga nagtanyag niini mga serbisyo nga libre. Ang kalampusan sa maong kalihukan gipaligon sa suporta sa Philippine Veterinary Medical Association, Southern Mindanao Chapter, Provincial City Veterinarian League of the Philippines, Barangay Central ug City of Mati LGU. Plano sa City Vet nga i-extend ang maong mga serbisyo ngadto sa uban pang mga barangay. Alang sa maabot nga mga kalihukan ug sa dugang mga detalye, mamahimong bisitahon ang FB page sa City Veterinary Office. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Nagmalampuson ang gipahigayong Olymkids Lawn Tennis Camp culmination sa Mati City Tennis Club kaniadtong Hulyo 27. Si Peter Jan Buencamino sa report. Gitapos sa Mati City Tennis Club kauban ang City Sports Development Office ang Olymkids Tennis Camp sa usa ka mini tournament nga giapilan sa mga batang atleta nga nagbansay sa dulang tennis ubos sa training camp. Ang giingong tournament giorganisa isip usa ka pag-ila sa kahibalo sa mga trainee ug pagdeterminar sa mga nakuhang skill sa mga bata sa lawn tennis. Kini kulminasyon sa hapit bulan nga training camp nga nagsugod niadto pang Hulyo 2. Ang Olymkids Tennis Camp usa lamang sa pipila ka mga paugnat sa kusog na ginabansay o ginahanyag sa City Sports ngadto sa mga batanong Matinyan na interesado sa pagtuon sa sports ubos sa Olymkids Sports Camp. Usa-usab kini ka pamaagi para makita sa mga bata ang ilahang tinguha sa sports. Makatabang usab ang giingong sports camp dili lamang sa pisikal na aspeto kundi ingon man sa kumpiyansa sa kaugalingon ug mental nga kusog. Nagsilbi usab kining scouting event alang sa mga future Matinyan sports talents. Diri nakita sa City Sports ang ubay-ubay ka mga batanon nga adunay dakong potensyal na mamahimong representante sa dakbayan sa mga torneo sa rehiyon ingon man sa nasyonal na level. Dako ang paglantaw sa City Sports Development Office alang sa Olymkids Sports Camp. Buot sa giingong ahensya na mas pataason ang training duration sa matag sports ug mas daghan pang batch ang maapil sa Olymkids Sports Camp. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Usa sa mga asosasyon na hugot ang suporta gikan sa administrasyon ni Mayor Michelle Rabat mao ang gabuhat og binulad nga mga pagkaon gikan sa atong kadagatan. Kung unsa kini nga asosasyon sa report ni Albert Louis Villar Jr. Dili kompleto ang kusinang Filipino kung walay bulad o daing. Usa kini ka staple food natong mga Pilipino kay kinitaas og shelf life ug labi na jud niining kalami. Ug gani alang sa mga members Association of Business Expanders and Health kun ABE nga ginasuportahan sa atong Mayor Michelle Rabat,
dili lamang kinilamian o praktikal nga pagkaon, kung dili panginabuhian usab sa komunidad. Gandang araw sa lahat. Ako si John Ray Panyamugan, taga Dahican Bulad, taga Mati City. Ako ang president sa Association of ABI, Association of Business Expanders and Health, na kasamtangang nagaprocess sa Tati State University. Ang among association mao ni ang ABI. ABI is Arabic term is father. Then dihimo na mo ni siyang brand sa among products. Then ang ABI is na-create by fathers. So kami nag-initiate ni unsaon nga ma-augment namo ang among sarili, ma-plaster namo ang among system of panginabuhian by self-esteem. So nag-create me as a group, then tinabangay mi kung unsang amo ang makaya, unsang amo ang mai-help sa amo ang carnivore, unsang amo ang ma-assist sa any idea sa system of fishing, sa system of process, and every aspects po about family as abi or father concerns. Ang abe gilang kuban sa mga ginikanan nga naningkamot alang sa ilang mga pamilya. Well, unang-una ang mga membro ani is mga amahan. So since abi is as a start, pero since abi is bigger, so naging member na ngayon ang mga umi or mama. So since abi is registered around 2017 in Dole, so gi-member na namo ang mga mother, ang mga fisher folks na pwede na mo i-member sa community. Then sa kalaunan nag-abot ni og 65 heads. Sa isay usab ni Mr. Panyamugan, nalisod gayud ang panginabuhian kani adtong wala pa natukod ang ilang asosasyon. Halos wala kay income. Dili ka kahibalo kung unsay imong ipakaon sa imong pamilya nga mo earn lang ka og 15 pesos a day. So lisod ang kahimtang kung wala mi nagka-create as a grupo nga at least through grupo pwede mi manghiram o pwede mi ma-help nga ma-assist nila o makapahiram or matagaan or unsay amo ang daily needs kumbaga. So from the group or by the help of each other from the ABI, so at least naami augment o naami sistema nga itawag namo og panginabuhian. Sa pagdumala sa usa ka grupo, dili pwedeng usa lamang ang masunod. Ug tungod ini nga prinsipyo sa pagpaminaw sa mga miyembro na mahimong walang puson ang ABE. Kami nagakulik ko og mga idea, nagakulik mi og idea from the other, naga-accept mi. So among gibuhat is lessen the weakness, lessen the hardship. So kumbaga sa problema may buhay. So ginawa namin kinuha namin yung kumbaga hikma o kumbaga yung mga good side. So unsa among gibuhat is think kung unsa ang ikaayo sa grupo, din mao to among buhaton. Inubanan pa kini sa suporta sa City of Mati LGU sa matang sa pinansyal o trainings nga mas nagpamaayo sa pagdumala o produksyon sa giingong asosasyon. Well, speaking of government, talagang una-una nandyan si LGU. Si LGU is kumbaga kung pugad, siya na yung bahay. Siya na yung ating kanlungan. So sa lahat ng hindi alam kung paano ang ABI natulungan ng LGU, talagang lahat na ng kumbaga noodles pati sa kanila na nanggaling. Kumbaga sila na yung kumbaga naging ground rules ng ABI dahil kung hindi kami natulungan ng mayor, ano pang umpisa? Ano pang gawin namin sa dagat? Ano pang gawin namin para kami ay makabenta? So dahil sa tulong nila, dahil sa assistance nila, dahil sa advice, dahil sa mga trainings, nandyan ang ABI. Dakong pasalamat sa ABI ngadto sa mga mitabang kanila sa tanang matang sa ilahang panginabuhian. Yung pugad ng Mati ay young government. So nandyan yung LGU na kailangan natin alagaan, kailangan natin suportahan, kailangan natin silang, kailangan natin mag-attach lagi sa kanila dahil nandyan sila para damayan tayo sa lahat ng problema. So ang gawin natin, tayo ay manatili sa kung anong mayroon tayo. At dahil dyan, countless thanks to the LGU of Mati, to the mayor, to the office of mayor. Then
To the help of the vocals po, talagang kami ay nakakarating na kung saan-saan na ng mga event dito sa Mindanao. Even the nationals, nakakarating na rin kami. So thank you, Mayor. Ang Abe Dried Seafoods gawang Matinyan ug angay matilawan ug suportahan sa mga Matinyans. Okay, so I will invite everyone from the Oriental, from the Mati City, from the whole Davao region na at least tumangkilik naman kayo sa product ng Abe. Tikman nyo kung anong mayroon ang Abe, kung ano ang narating ng Abe, at least matikman nyo naman. So paano yan? Contact nyo lang kami sa aming Dahican Bulad or sa aming Dahican Mati Signature Product EP Feeds, at mayroon kami sa available sa Shangi Store or restaurant po ng ating butihing Mayor. So ano pang hinihintay guys? Tikman nyo na! Buy local, support local products. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpinrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.